blessed evening po sa ating lahat. Narito naman sila para sa ating ika-233rd day na ating share ng devotion video. And kakatapos lang po na ating Thursday devotion sa Alive in Christ Christian page. At hindi ko na naman naabutan na mapakinggan. So, i-replay na lamang natin. So, bago po tayo dumako sa ating share and devotion video, I pray that everyone is safe, happy, and nagre-rest na o nagpapahinga na ngayon. So, bago po ang lahat, huwag po natin kakalimutan ang ating opening prayer. So, let us pray. Ama namin Diyos na Panginoon sa pinupulit, pinasasalamatan ka po namin, lalong higit sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloon mo. Salamat din po sa trabaho, Panginoon, na nagiging daluyan at pagpapala ang aking mga amo, Panginoon, upang kami ay may pangtustos sa mga pangailangan, Panginoon, at para sa aming pamilya, Panginoon. Salamat sa pag-iingat niyo, sa pag-provide niyo, Panginoon, ng lahat ng kailangan ng aming pamilya, Panginoon. At gayon din kami, Panginoon, bilang na nagtatrabaho sa malayong lugar para sa aming pamilya, sa pag-iingat niyo rin po sa aming kalakasan, Panginoon, at gabay upang magawa namin ang aming trabaho ng maayos. At parang ginagawa rin po namin sa inyo, Panginoon. At ngayon, dadako po kami muli sa pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Nadalangin namin ay kayong mataas at mapapurihan sa aming gagawing pag-aaral na ito. Kayo po umihipo sa puso, isip, kaluluwa at espiritu ng bawat makikinig, Panginoon. At kayo ang may kakayahang makapagpabago sa sino man, Panginoon, na nais ninyo na magkaroon ng tunay na pagbabago at matibay na relasyon sa inyo. Habang buhay rin po kami magpapasalamat sa Panginoong Yesus sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo o Golgotha, na upang tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan, upang kami ay malayang ipahayag sa buong mundo, Panginoon, ang kanyang tinapos na gawa, at upang tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Nagpapasalamat din po kami sa banal na Espiritu na siyang laging lumulukob sa amin, Panginoon, ang inyong presence, Panginoon, na laging present sa aming buhay, Panginoon. Ano man ang aming mga pagdaanan, masaya, malungkot, o nakakaiyak man ng mga pangyayari, Panginoon, but we know, Lord God, that Emmanuel, you're always with us. Itago niyo po ang inyong likod sa inyong likodan, Panginoon, at hindi ang aking karunungan ang makita ng mga tao, Panginoon, bagkus, Panginoon, ang inyong mga salita at ang inyong glory, Panginoon, ang mag-shine, Panginoon, sa bawat pag-aaral na ito, Panginoon. Kayo na po ang siyang gumabay, Panginoon, sa mga sasabihin ng aking bibig, Panginoon, dahil ito po, Panginoon, ay kaligayahan namin na mapagsilbihan kayo, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-aaral na inyong mga salita. Tinataas at pinupuri po namin ang inyong dakilang pangalan. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito po tayo sa Lucas 22:40. Ito po ang sinasabi. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Message, nang makarating daw ang Panginoong Yesus at ang kanyang mga alagad sa bundok ng Olibo, ay sinabihan niya ang mga ito na manalangin upang hindi ito madaig ng tukso. Application, at gaya nga sa naunang mga pag-aaral na importante talaga na laging nananalangin para hindi tayo madaig ng tukso. Dahil ultimong si Satanas o ang Diablo ay hindi tumitigil hanggang hindi mapasa kanya ang mga sumusunod sa Diyos. Nariyan na ginamit si Judas para magkanulo sa Panginoong Yesus. Si Pedro, bagamat 3 beses ikakaila ang Panginoong Yesus, ay magsisisi at magbabalik loob. Gayon din, babawi siya sa Panginoon dahil sa pagkabuhay na muli at pag-akyat ng Panginoon sa kaharian ng Diyos ay kasama sa magpapasimula ng Kristyanismo si Pedro. Kaya kung sa ngayon ang buhay mo man ay parang walang direksyon, halos lahat naman tayo ay marunong manalangin. Idulog sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kung ano ang pinagagawa niya sa iyo, dahil bawat tayo na nabubuhay ay may misyon. Iyan ang ibahagi ang mabuting balita, pag-ibig at pagligtas ng Diyos sa atin. So, pwede yung pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. Diba? So, yun na nga. Kung ang ating Panginoong Yesus ay talagang nakagawian na niya na laging manalangin sa bundok ng Olibo, mas matindi lang talaga yung situation na yun dahil ilang oras na lang ay ipagkakanulo na siya ni Judas at siya ay mapaparusahan na
magpasan ng kanyang krus, and at the same time ay mapako sa krus ng Kalbaryo o Golgotha, diba? Kagaya yan, malapit na naman ang Holy Week. Gugunitain na naman ng mga tao ang Black Saturday, Ash Wednesday, Monday, Thursday, diba? Or mahal na araw, na kung saan may mga gumagawa ng pagpipinitensya or isinasadula o dinadramatize kung ano yung nangyari sa ating Panginoong Yesus, kung paano siyang napako, paano siyang nahirapan, di ba? Pero nawa, hindi lang natin siya maging tradisyon na lagi-laging ginagawa tuwing mahal na araw. Bagkus ay maging personal yung connection niya sa atin, na hindi biro yung tiniis at kinaya ng ating Panginoong Yesus, na kinailangan niya pang talagang manalangin ng sobra, diba? Isinama niya pa ang kanyang mga alagad para ipanalangin din siya dahil dun sa pagdadaanan niya yun, diba? And yun nga, kahit sino naman sa atin sigurado marunong manalangin, especially kapag ka nasa in danger ka na, diba? Or nasa difficult situation ka ng buhay mo, na mapapatawag ka na, Panginoon or Diyos, kung ikaw ay tunay at totoo, iligtas mo ako sa sitwasyon na ito, di ba? Pero may iba pa rin na walang, although kilala nila ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Yesus, pero wala silang matibay na relasyon sa ating Panginoon. So yun nga, ang una, ayan, sabi nga sa salita ng Diyos na faith comes from hearing and hearing the word of God. So, pag lagi-lagi tayong nakakapakinig ng mga preaching, nakakapagbasa ng Bible, and maaaring merong nag-explain o nagpapaliwanag sa atin, di ba? Diyan, mas magdi-deeper yung ating relationship o pagkakilala sa ating Panginoon. And para naman sa katugunan ng ating mga panalangin at pag-usap natin or two-way conversation natin sa ating Panginoon, ay ginagamit natin ang prayer o panalangin, diba? Na kung saan ay inihabilin pa ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad na manalangin kayo para hindi kayo madaig ng tukso. So, isang paraan para madaig natin din ang tukso na nasa paligid natin ay ang pananalangin, diba? Na maaring syempre iba nagjo-joke na halimbawa daw may nakita daw silang magandang babae, di ba? Tapos ang gagawin daw nila, ipipikit daw nila ang mata nila at mananalangin na, Lord, ilayo mo po ako sa tukso, di ba? Posibleng pwede ring nagawin yun para makaiwas sa totaling tukso, but hanggat maaari, syempre, sabi nga ang ating human nature ay talagang may pagka-makamundo, di ba? So, ikaw na lamang yung iiwas sa mga ganong sitwasyon, di ba? And yun, maaari tayong matukso ng by the lust, pwede rin through money, or di ba, yung pag-iisip ng masama sa iyong kapwa or paggawa ng masama sa iyong kapwa, di ba? Yan yung mga nagiging temptation or tukso sa ating bilang tao, di ba? Na kung saan pag may nakikita kang mga magagandang bagay sa iba na wala ka, di ba? Nagkakaroon ka ng inggit, di ba? Isang inggit, isa din yan sa mga tukso sa atin, na kaya yung iba napipilitang gumawa ng masama para makamit lang yung bagay na kinaiinggitan niya. But sabi nga dito sa explanation ko dito, na tayo habang nabubuhay tayo, di ba? Na dapat talagang, especially yung may matibay na relasyon sa Panginoon at tumanggap na sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, na dapat ay patibayin natin yung ating pananampalataya. Ayan, two-way, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nakikinig ng Word of God, and at the same time, nakikipag-communicate o nakikipag-usap din tayo sa ating Panginoon through prayer, para sa gayon ay mas lalong talagang intact at matibay yung ating faith kay God, diba? Na anuman ang mga challenges na pagdaanan natin, ayan, may mga pangungutya, panlalait, pamamaliit, o ginagawa masama sa iyo ng ibang tao, pero yung word ni God yung magbibigay ng comfort sa iyo, at yung parang ang emosyon mo ay hindi ka mag-burst out into galit, di ba? Kumbaga, sabi nga, dapat talagang nangingibabaw sa atin yung fruit of the Holy Spirit, di ba? Na yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, self-control, di ba? At talagang dapat manatili yan sa atin, kasi kapag yan yung naging guide mo sa buhay mo, at ang word ni God at ang panalangin, talagang you will never go wrong. Kumbaga, yung landas na tatahakin mo, bagamat
may mga lubak-lubak, bagamat maaari kang masugatan, maaaring may mga sa daan, meron tayong makakasalamu ang makikilala na talagang masusubok yung ating pasensya, masusubok yung mga kaya nating maibigay o kaya nating magawa, di ba? Pero once we pray to God, ayan, alam natin na diringgin ng Panginoon, especially kung ito ay ayon sa kanyang kalooban, di ba? And wala naman tayong ibang pwedeng maging mission dito sa mundo but to go therefore and make disciple of all nations. Yan nga yung ating great commission na kasama natin ang ating Panginoon sa ating gagawing mga pagbabahagi na yan. Once we touch the lives of other people or yung mga sharing natin na ating mga personal testimony sa ating kapwa, di ba, na we don't know, yung sa pinagdaanan pala natin, meron pa palang mas worse doon, di ba? Or others can also share their life experiences sa iyo at pinagkakatiwalaan ka nila, naiingatan mo yung mga life story nila. And if it can be inspiring for others, di ba, na sa kabila ng mga pinagdaanan sa buhay, nanatili pa rin silang matatag at yung faith nila kay God, di ba? So, isang magandang advocacy, ayan, para mas lalong matulungan ng iyong kapwa na mapalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng sharing their life stories, sharing their problems to you, or sharing sa mga struggles in life nila or test in life na napagtagumpayan nila. And bawat isa naman sa atin may kanya-kanyang pinagdadaanan. Kanya-kanya lang tayo ng paraan para i-handle ito. Pero sabi nga, isang tao na merong Diyos sa kanyang buhay, puso, isip, espiritu at pagkatao ay laging nagiging matagumpay. Ayan. At nawa ay maging worth it ang ating buhay na inilalagi dito sa mundo dahil nagagamit natin ito para mag-glorify ang ating Panginoon at matulungan ang ating kapwa in any way na pwede nating maitulong sa iba't ibang pamamaraan, di ba? Basta ang pinaka-importante ay keep the faith, maintain praying, always talking to God through two-way communication and listening or reading the Word of God. Nang sa gayon ay tayo ay maging busog or full with all the knowledge and wisdom that is coming from God, and at the same time ay sobrang malusog ang ating spiritual life. Ayan, hindi lamang ang physical na body natin ang ating pinapalusog, bagkus ay pinapatibay din natin ang ating spiritual life na our essence or way to communicate and be used by God for His glory here on earth. So, hanggang na lamang po at nawa ay may natutunan kayo sa ating sharing ng devotion video. And before we end, tayo po ay mag-closing prayer. Let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa narito po kami, Panginoon, nagpapasalamat, pinupuri at dinadakila ang inyong pangalan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na salamat sa inyong mayamang salita, Panginoon, na siyang nagtuturo sa amin, Panginoon, na panatiliin namin ang laging pananalangin, Panginoon, upang hindi kami mapalapit sa mga tukso na nasa paligid namin, Panginoon. Alam po namin na kung kami iaasa sa sarili namin lakas, Panginoon, na hindi namin ito kakayanin, but our strength comes from you, Lord God. Pinagkakatiwala po namin ang aming buhay, aming pamilya, ang aming mga balak, Panginoon, na pangarap sa buhay, Panginoon. At kung ano man ang mga bagay na mayroon kami, Panginoon, ay alam namin na ito ay nagmula sa inyo, Panginoon. Kaya patuloy at habang buhay kami magpapasalamat, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa lahat po na may mga pinansyal na mga pinagdadaanan ngayon, Panginoon, sa trabaho man, sa negosyo, Panginoon. Ito man ay mga utang, Panginoon, na kailangan na makalaya ang bawat isa, Panginoon. Ito man ay mga balak ng ipatayo o ipagawa, Panginoon, kagaya ng mga schools, hospitals, mga home for the aged, Panginoon, or mga paraan, Panginoon, para mapaunlad ang buhay ng aming kapwa, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ipagkakaloob niyo ito because you see our heart, Panginoon, of what is our intention, Panginoon, sa mga bagay na inihiling namin sa iyo o dinudulog sa panalangin, Panginoon.
We also pray, Lord God, for all the sick people, Panginoon, that you will heal everyone, Panginoon, in a different aspect or in a different way, Panginoon. May mabilis, may matagal, Panginoon, at may iba, Panginoon, na kinakailangan ng magpahinga o lisanin na ang mundong ito, Panginoon. We pray, Lord God, for the comfort for all the family, Panginoon, na luluksa, Panginoon, sa pagkawala ng mga mahal sa buhay, Panginoon, na hindi inaasahan, Panginoon. But help us to be ready anytime, Panginoon, na kung kailan biglang dumating ang Panginoon Jesus, Panginoon, sa kanyang paghahari dito sa mundo, Panginoon, at kukunin ng mga karapat dapat, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na kami ay makakasama ninyo, Panginoon, sapagkat kami ay naglingkod ng buong katapatan, ng aming buong lakas, Panginoon, at ng aming buong puso, para lamang matupad ang inyong greatest commission dito sa mundo, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa lahat ng mga pastors, priests, evangelists, prophets, mga ordinary workers, Panginoon, mga leaders, Panginoon, mga teachers, Panginoon, of your word, Panginoon, na kayo po, Panginoon, na siyang magpatibay, Panginoon. I-provide niyo po ang lahat ng pangailangan ng bawat mga manggagawang ito, Panginoon, at mga misyonero, Panginoon, na tinitiis ang lahat ng mararanasan sa bawat lugar o bansa na kanilang mapupuntahan, Panginoon, sapagkat walang ibang pinaka-good news o magandang balita na maaari namin ipamalita, Panginoon, kundi ang pagdating ng inyong bugtong na anak na si Jesus at tinubos kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Help us, Panginoon, give us more soul, Panginoon, na maaari namin mabahaginan, maaari namin makasama, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, Panginoon, and will be used mightily and effectively for your glory, Panginoon. Ikaw ang mataas at mapupurihan sa aming buhay, Panginoon, at kung may mga nakalimutan man kami ipanalangin, kagaya ng peace in Israel at sa lahat ng mga country, Panginoon, gayon din po, Panginoon, sa mga leader, Panginoon, na maitatayo, Panginoon, or maitatanghal sa nalalapit na halalan o botohan or election, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayo ang nakakaalam kung sino ang higit na karapat dapat, Panginoon, sapagkat kayo ang nakakakita ng puso ng bawat leader, Panginoon, ng bawat bansa, simula sa pinakamataas na presidente, Panginoon, hanggang sa mga lowest area, Panginoon, na barangay mga barangay association o magkakasama, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na mangyayari at magaganap, Panginoon, ang inyong mga sinabi, Panginoon, hanggang sa inyong muling pagparito dito sa mundo, Panginoon, na aming sobrang kinasasabikan, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa there will be no war, Panginoon, sa bawat mga country, Panginoon, because, Panginoon, there will be peace, understanding, Panginoon, and unity sa bawat mga bansa, Panginoon, upang we walk by faith, Panginoon, sa kung ano man, Panginoon, ang aming kakayahan na maibigay, Panginoon, kung kinakailangan na full energy, Panginoon, full ng lahat ng bagay, Panginoon, ay willing po kami, Panginoon, na ipagkaloob para sa inyong gawain dito sa mundo, Panginoon. At alam po namin na tutulungan niyo kami upang mas marami pang maabot ng mga tao sa bawat mga bansa o lugar, Panginoon, at sasampalataya at tatanggapin kayo bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay, Panginoon. At ano ba po ang mga nakalimutan ipanalangin, Panginoon, ay kayo na po ang siyang magpuno, Panginoon, ng bansang Israel, Panginoon, ng your chosen country, Panginoon, na alam namin walang magtatagumpay sa anumang balak na gawin na masama sa Israel, Panginoon, sapagkat you are shielding, Panginoon, ang bansang Israel na pinagmulan, Panginoon, ng inyong lahi, Panginoon. Huli, kayo po ang mataas at mapapurihan, Panginoon, sa aming buhay. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.